Carlos Yulo, binigyan ng lifetime free interior design service. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Ang pagkakapanalo ni two-time Olympic gold medalist na si Carlos Adriel Pukis Yulo mula sa floor exercise at vault events ay isa na namang dream come true para sa mga Pilipino. Ang karangalang dala ni Carlos para sa Pilipinas ay kinilala ng gobyerno, ng iba't ibang malalaking kumpanya at mga bigating personalidad kabilang na ang Pangulo ng bansa. Dahil dito, umabot na sa milyon-milyong halaga ng cash incentives sa sasakyan, properties at iba pang lifetime privileges ang natanggap ng Pinoy Champ. Bukod dito, kinilala rin ng Mod and Noble Design Studio ang nagagawa ni Carlos. Kaya naman, ang kilalang interior design and construction company ay magbibigay din ng free lifetime service sa nasabing atleta. Ang Mod and Noble team ay handang magbigay ng libreng serbisyo upang magkaroon ng mas stylish and comfortable design ang living space ni Carlos at i-customize din ito ayon sa kanyang taste and preferences. Bilang mga kilalang interior designers, balak ng Mod and Noble na i-personalize ang living space ni Carlos at gawin itong reflection ng kanyang extraordinary journey bilang gold medalist at syempre ng kanyang very colorful personality. Ang Mod and Noble Design Studio ay nagsisimula na sa pagdidesign at paggawa ng mga classic furniture. Lumaki ito at naging isang ganap na interior at architectural design enterprise. Ang team ng interior design and architectural company ay very energetic and passionate sa kanilang business journey at layunin ding gumawa ng pangmatagalang pamana. Isang patunay na artistikong kahusayan ang pupunuan sa loob ng mga dingding ng mga residential at commercial buildings. Nagsimula ang kumpanya mula sa isang ideya lamang sa isang college school sa Manila. During that time, dalawang magkaklase ang naging magkatrabaho sa isang company. Inipon ang kanilang mga naiisip at pinag-usapan kung paano sisimulan ang kanilang sariling interior design company. Ito ay isang pangarap lamang na magkaroon ng katagparan para kina Dr. Julian Iris Taginot at IDR Roy Patrick Javier. Ang pangalan ng Mod and Noble ay magmula sa French interior inspiration bilang interior design sa company. Galing ito sa katagang French nobility at isang bagay na modern. May ilang celebrity clients na rin sila tulad ni Corina Sanchez, Loie Heredia at David Chowa. At habang sa kabilang balita naman, Jeric Raval speaks up, a new on daughter E.J. Raval's only child. Nilinaw ng action star na si Jeric Raval na isa sa mga apo niya ang batang babaeng kasama ng anak niyang si AJ Raval at boyfriend nitong si Alder Abrenica sa isang event. Ayon kay Jeric, anak ito ng isa sa 18 anak niyang si Ace Raval. Tanong ng PPH Philippines portal, kay Jeric may lumabas na picture with AJ and Alder na may kasamang bata. Sino yung bata? Tugon niya, ilang beses na naming sinagot yan. Alam nyo, ang dami kong apo, 13 magpo-14 na apo ko. So yung mga apo ko sabay-sabay yan, maliliit na batang maliit. Mga one of my apo siguro ang kasama niya. Nakita niya ba yung picture? Oo, natawa lang ako. Diin pa ni Jeric. Alam ko doon sa anak ko si Ace, yung rapper. Nagli-live-in na ba sila ni na Argel at AJ? Sanggi ni Jeric, no hindi. Dagdag pa niya, si AJ sa akin nakatira niya. Nakausap ng PPH at ilang medyas si Jeric sa premiere night ng pinagbibidahan niyang pelikula. Ang Mamay A Journey to Greatness, The Marcos Mamay Story. Ito ay biopic ni Nunungan Lanao del Norte Mayor Marcos Mamay. Bida rin sa pelikula si Ara Mina bilang asawa ni Jeric. Suportado raw ni Jeric ang desisyon ng anak na si Alder na huwag munang mag-artista. Ano ang pakiramdam ni AJ na kahit wala na ito sa limelight ay patuloy pa rin siyang pinag-uusapan? Saad pa ni Jeric, well feeling ko, sikat yung anak ko dahil ayaw na nga mag-artista at pinag-uusapan pa rin. Magpapangahinga na ba talaga si AJ mula sa showbiz? Ayaw na, tinamad. Pakli ni Jeric, alam mo naman yung mga artista kung minsan namamahinga ng 10 taon. Parang ako, namamahinga ako ng 9 years straight. Hindi ba siya nanginayang para sa anak? Ang ganda kasi ng career ni AJ bago na ito naisipang mamahinga. Ayon
ayon kay Jeric, ako naman kasi kung saan masaya yung anak ko, sinusuportahan ko yung anak ko. Actually, doon sa pinili niyang career, hindi ko sinusuportahan doon. Magpapasiksi, hindi ko siya sinusuportahan. Mas gusto ko siyang mag-aral. Ano ang masasabi ni Jeric sa bago niyang pelikula, Ang Mamay, A Journey to Greatness, The Marcos Mamay Story? Saad niya, actually, ang istorya ni Mayor Mamay, napakaganda. Yung hindi hadang ang kahirapan tungo sa pag-unlad ng isang tao. Nung unang kinento ang istorya na yan, parang sa MMK or maala-ala mo kaya lang. So ito pala, lalo na pag narating yung lugar ng nunungan, mahirap na bayan. Pero ngayon napaunlad na sa pamamagitan ng masipag nilang alkaldeng si Mayor Mamay. Bago matapos ang panayam, dumating si Mayor Mamay at nagpa-unlock ng maiksing interview. Puring-puro niya ang aktor na si Jeric sa pelikula. Dagdag pa niya tungkol sa pelikula. Highlight pa dito yung family feud sa Rido, yung ubusan ng lahi, yung action dito. Kaya nga si Jeric Raval napaka-appropriate sa role niya. Ayon sa kwento ni Mayor Mamay, ang mga magulang niya ay farmers. Isang tuka raw sila noon. Ipapakita raw sa pelikula kung ano ang hirap na pinagdaanan niya upang makapagtapos ng pag-aaral at umasinso sa buhay. Wala pang playdate ang Mamay, A Journey to Greatness, The Marcos Mamay Story, pero magkakaroon na ito ng mga black screening soon. Nakausap ng PPH sa Brenna M sa premiere ng pelikulang Mamay, A Journey to Greatness, The Marcos Mama Story na ginanap sa SM Mega Mall, Cinema 1, Martes ng gabi, August 27, 2024. Si Sabrina M ay gumanap bilang babaeng ng akit kay Mayor Marcos Mamay noong kabataan nito sa Nungnungan, Lanao del Norte. Magkakaroon ng mga black screening ang Mamay, A Journey to Greatness, The Marcos Mamay Story sa mga susunod na araw. So nararamdaman talaga niya na may nais maka-level up sa kanya. Sagot ni Sabrina, oo, may mga ganon. Syempre talagang nangyari yun. Even may leading man ako na, huy, tuloy natin yan. Bakit trabaho lang tayo, wala tayong personalan? Kasi hindi porket nagpapaseksi ka na bibigay ka rin. Kailangan mong irespeto kasi yung sarili mo. May mga magdadala ba talaga sa mga eksena noon? Sagot ng actress, oo. Hindi naman sa ano. Yung mga leading man ko during the 60 scenes namin nadadala sila. Pero ako, huy, trabaho lang to. Huwag mong anuhin. Dinadaan ko sila sa biro. Never din daw siyang nagkaroon ng relasyon sa kanyang mga dating katrabaho. Aniya, wala po. Trabaho lang talaga ako noon. At sa sobrang higpit ng nanay ko, laging nakabantay yan. Alam mo yung mami ko, kahit 60 scene aniyan, andyan ka agad yan. Pagkatapos mga eksena ko, siya pa minsan nagtatakip sa akin ng mga tuwalya. Kaya huwag daw husgahan ang stars na baka ganun din sila sa totoong buhay. Saad ni Sabrina, oo, ako naman po, kahit nagpapasiksi ako, pinapakita ko naman sa trabaho lang yun. Hindi porket ganyan ang role mo sa isang pelikula, kailangan ganun ka rin sa totoong buhay, diba? Pangit kasi tingnan, ani pa ni Sabrina M. At sa kabilang balita naman, Bea Boris defends brother from critics after her revelation. Nanawagan sa publiko si Bea Boris, 21, na tigilan na di umano ang pambabasya na kakatanda niyang kapatid na lalaki matapos ang revelasyon ng YouTuber actress. Kaliwat ka ng batikos ang pinupukol ngayon ng mga netizens sa kuya ni Bea nang isiniwalat mismo